Si Lubin ba yon? Siya nga. Napakayaman ng pamilya niya dati. Pero ngayon, naubos na ang lahat ng yaman nila. Ilang beses na siyang kumuha ng pagsusulit pero laging bagsak. Hindi tulad ni si Doong Le ang tinutukoy mo, no? Ang matalik niyang kaibigan. Na isa ng mataas na opisyal ngayon? Tama. Hay, malapit na ako sa bahay ng kaibigan ko. Huminto po kayo. Nagkakamali ka yata. Papasok ako sa bahay ng kaibigan kong si Doong Le. Pasensya na po, pero may utos po na bawal magpapasok ng hindi kakilala sa mansyon. Anong hindi kakilala? Sigurado akong kilala mo na ako. Ako ang matalik na kaibigan ni Doong Le. Ako si Lubin. Pasensya na po, pero sabi po ng opisyal, wala raw po siyang kilalang Lubin. Bawal daw pong magpapasok ng hindi kilala. Opo. Sabi niya, kung may darating daw na bisita, ibigay ito sa kanila. Diyos ko! Panis na kanin at bulok na atsara, ito ba ang ihahain mo sa isang kaibigan? Tapos na ang pagkakaibigan naming dalawa. Binibini, ano po ang iyong ipinagdadalamhati? Nagkahiwa-hiwalay po ang aking pamilya. Kanina pa po akong pag-alagala mula umaga. Gagabi na po at wala akong matutuluyan. Ganoon ba? Malapit lang dito ang bahay ko. Kung hindi mo mamasamain ang simpleng tirahan, inaanyayahan kitang manatili muna roon ng ilang araw. Napakabuti ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na ililihim sa iyo, dati ring nakakaangat sa buhay ang pamilya ko. Pero pinabayaan ko ang aking pag-aaral, kaya ilang beses akong bumagsak sa pagsusulit. At ngayon, pati ang matalik kong kaibigan ay tinalikuran na rin ako. Talagang napakalupit ng buhay. Pareho pala tayong kapuspalad. Kung hindi niyo po mamasamain, nais ko pong manatili sa inyong tabi upang pagsilbihan kayo. At alagaan kayo. Upang makapagtutok kayo sa inyong pag-aaral at mapatunayan sa lahat ang inyong halaga. Diyos ko! Binibini! Nais mong sumama sa akin? Opo, pero mayroon po akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo lang. Kailangang ituon ninyo ang inyong sarili sa pag-aaral para sa pagsusulit. At kapag kayo po ay nakapasa na, saka pa lang natin pag-uusapan ang pagiging mag-asawa. Sige, pumapayag ako. Mahal, magpahinga ka muna at uminom ng tsaa para mainitan ang iyong tiyan. Ayos lang ako, kailangan ko lang mag-aral ng mas mabuti ngayon. Para mabawi ang mga araw na aking sinayang. Mahal, natutuwa akong makita kang ganyan kadeterminado. Naniniwala ako na darating din ang araw na magtatagumpay ka. Mahal, nagtiis ka ng napakaraming hirap para sa akin. Nagpupuyat at gumigising ng maaga para asikasuhin ang bawat kong pagkain at pagtulog. Kaya dapat lang na magsumikap ako. Tiyak na magtatagumpay ako at makakamit ang karangalan para masuklian ang lahat ng ginawa mo. Mahal, sana'y tandaan mo ang ating sumpaan. Naman, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. Tignan niyo, si Ginoong Lubin ay marangal na nagbalik sa ating bayan. Mga kababayan. Chaolong. Chaolong. Mahal ko, Chaolong. Saan ka naman kaya nagpunta? Sa mismong pagbabalik ko ng may karangalan. Ang panahon para suklian ang mga paghihirap mo. Para maranasan mo na ang masayang buhay. Pero nasaan ka na? Isang walang utang na loob na kaibigan. Nakalimot na sa kaibigan ng yumaman. Kailangan kong pumasok at pagsabihan siya ng masakit. Chaolong, salamat sa iyo. Hindi mo inalintana ang hirap para sa akin. At inalagaan mo pa ang kaibigan kong si Lubin. Mahal, labis akong naantig sa kabutihan ng iyong puso para sa iyong mga kaibigan. Gaano man kahirap kakayanin ko. Siguradong galit na galit sa akin si Lubin. Dati, sinadya kong tratuhin siya ng masama. Para maging hamon iyon sa kanya na magsumikap. Natatakot lang ako na baka pabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Kaya ngayon, natupad na ang hiling mo, kaibigan. Nagtagumpay ka na at nakamit mo na ang karangalan. Nagagalak ako para sa kaibigan ko. Doong Le. Doong Le, labis akong naantig sa kabutihan ng iyong loob. Patawarin mo ako dahil hindi kita naunawaan. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kababaw ang aking pag-isip.
Hayaan mo na, ang mahalaga'y tandaan mo. Ang ating pangako. Na hinding-hindi magbabago ang namamagitan sa ating dalawa. Tama, hinding-hindi magbabago. Maraming salamat sa iyo, Doong Le. Ang alamat ng Lilac. Inay, nitong mga araw na ito ay may isang masamang demonyo na naghahasik ng lagim sa ating nayon. Nag-aabang ito at kumukuha ng mga kababaihan. Ganoon ba? Nakakatakot naman pala. Inay, manatili lang po kayo sa loob ng bahay. Huwag po kayong aalis, ha? Magbubungkal lang po ako ng lupa sa hardin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako alis kahit saan. Huwag ka nang mag-alala at magtrabaho ka na. Ginoo. Binibini, sino ka? Alam mo bang may isang masamang demonyo sa nayong ito? Na napakadelikado. Umuwi ka na sa bahay mo. Ganoon ba? Galing kasi ako sa malayong lugar kaya hindi ko alam. Naglalako ako ng magagandang bulaklak na ito. Hindi pa ako maaaring umuwi hanggat hindi ko nauubos ang mga bulaklak ko. Napakaganda ng mga bulaklak, binibini. Bibilhin ko na ang lahat ng natitira para sa'yo. Heto na, Ginoo. Tingnan mo, napakaganda ng mga bulaklak. At mayroon pa itong napakabango at kaakit-akit na amoy. Subukan mong amuyin. You. Ay. Ha 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 ha. Inay. 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 Hindi ko alam kung saang direksyon nagpunta ang demonyo. Paano ko siya mahahanap ngayon? Gutom na ako. Binata, gutom na ang matanda. Mayroon ka bang kahit kaunting pagkain para sa akin? Lolo, may natitira pa po akong tinapay. Kainin niyo na po ito. Naku, salamat, iho. Teka, saan ka ba papunta? Hinahanap ko po ang masamang demonyo para iligtas ang aking ina. Ngunit napakalawak ng gubat at mga bundok. Hindi ko po alam kung saan siya hahanapin. Kilala ko ang demonyong iyon. Ang iyong ina ay binihag ng demonyo sa isang kuweba sa direksyon ng timog. Bilang pasasalamat sa iyong kabutihan, bibigyan kita ng isang mahiwagang pulseras. Sa oras ng panganib, maaari mo itong gamitin para mag-anyong kahit anong bagay. Pero tandaan mo, 2 beses mo lang itong magagamit. Kung gagamitin mo ito sa ikatlong pagkakataon, mananatili ka sa anyong iyon magpakailanman. Opo, maraming salamat po, Lolo. Ang mabait na batang lalaki. Bilisan mo, iligtas mo na ang nanay mo. Aba, isa ka palang diwata. Maraming salamat, diwata, sa iyong tulong. Tiyak na maililigtas ko si Inay. Inay! Nandito na po ako para iligtas kayo. Ay, anak ko, nandito ka para iligtas ako. Paano ka nakarating dito? Nakilala ko po ang isang diwata na siyang nagturo sa akin ng daan papunta rito. Binigyan niya po ako ng isang mahiwagang pulseras para makapag-anyong iba, Inay. Sino ang pumasok sa aking lungga? Naitakas na siya ng anak niya. Naku po. Malapit na tayong maabutan ng halimaw. Kailangan nating mag-anyong iba sa isang bagay na mas mabilis. Anak, papalapit na ang halimaw. Mukhang hindi na tayo makakatakas. Hindi maaari. Kahit anong mangyari, kailangan kong mailigtas si Inay. Saan na kaya sila nagsuot? Anak, nakaalis na ang halimaw. Bumalik ka na sa dati mong anyo. Anak ko, anong nangyayari sa'yo? Magpakita ka na sa akin, anak ko. Ang magalang na anak na nagligtas sa kanyang ina ay nanatili na magpakailanman sa anyo ng isang bulaklak ng lilac. Ang kwento ay patuloy na isinasalaysay hanggang sa ngayon. Itinuturing pa rin ng mga tao ang lilac bilang bulaklak na sumisimbolo sa pagmamahal at paggalang sa magulang. Ang bariles na kahoy. Kailangan kong pagbutihin. Aray. Naman yun lang hindi ko pa malampasan. Hayaan mo na, okay lang yan. Pahinga muna tayo sandali tapos ensayo ulit. Tama yan. Manood kayong mabuti sa akin, Yan. Ganyan dapat. Ganyan ang tamang pag-ensayo. Nauna ka lang kasing mag-ensayo sa amin, kaya hindi pa kami kasing galing mo. Basta magsisipag lang kami sa pag-ensayo. Siguradong gagaling din kami. Kung ganyan kayo mag-ensayo, abutin kayo ng Pasko.
Hinding-hindi pa rin kayo gagaling. Pati sa pag-akyat ng puno. Kung magagaling kayo, subukan niyong makipagkarera sa akin sa pag-akyat ng puno. Galingan nating lahat ha. Sige, tignan natin kung sino sa inyo ang makakaakyat sa sanga ng punong iyon. Ay! Ay! Aray! Tumama sa puwet ko. Hanggang dyan lang ba ang kaya ninyo? Aray! Xiao Wen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, medyo masakit lang ang paa ko. Halika, tulungan ka naming pumasok sa loob para makapagpahinga. Oh, kita niyo na? Sa buong templong ito, walang sinumang kasing galing ko sa martial arts. Si Xiao Di, si Xiao Wen. Kahit pa mag-ensayo si Xiao Hao. Hanggang taga-bitbit lang ng tsinelas ko ang bagsak niya. Hihihi. Ang babaw-babaw lang ng punong to, hindi nyo man lang maakyat. Talagang napakahina ninyo. Xiao Li. Bakit po, guro? Lumapit ka, may iutos ako sa'yo. Xiao Li, tulungan mo akong magsalok ng isang timbang tubig papunta sa kusina. Opo, guro. Ako na po. Sandali, Xiao Li. Ang gusto ko ay magsalok ka para sa akin ng isang timbang puno ng tubig. Paano po, guro? Sira na po ang ilang tabla ng timba. Paano po ito mapupuno ng tubig? Kung gayon, sa tingin mo, gaano karaming tubig ang kayang lamang ng timbang ito? Nakadepende po ba sa pinakamahabang tabla o sa pinakamaikling tabla? Siyempre po doon sa pinakamaiksing tabla. Nakikita mo ang mga mahahabang tabla ay hindi rin makakatulong para mapuno ang timbang ito. Kung may ilang tabla na mas mababa dahil sira na. Katulad ng mga tao, mayroon ding iba't ibang klase. May matangkad, may pandak, may malakas, may mahina. Kapag nagtutulungan lang tayo, lahat ay lalakas. At saka lang tayo makakatayong matatag sa mundo, anak. Katulad ng timbang ito. Kahit may ilang mahahabang tabla, hinding-hindi ito mapupuno ng tubig. Mayroon kang ilang kalakasan. Pero kung ikaw lang mag-isa, hinding-hindi ka magiging pinakamalakas. Lalo na kung palagi ka lang nag-iisa. Guro. Naiintindihan ko na po ang ibig ninyong sabihin. Nagkamali po ako. Hindi na po ako magiging mayabang o mapanlait. At hindi ko na po minaliit ang iba. Hihingi po ako agad ng tawad sa kanila at tutulungan ko na rin po sila. Sa pag-ensayo. Ayan, ganyan nga, anak. Esmeralda. Ito po ay isang napakahalagang regalo na nais kong ialay sa inyo. Sana po ay matulungan niyo ako ng higit pa sa aking negosyo. Isa lang namang berdeng bato. Medyo makintab nga, pero parang wala namang espesyal dito. Ito po ay isang esmeralda, pero nasaan niyo pa lang po itong hilaw. Kapag nagkaroon po kayo ng pagkakataon, dalhin niyo sa isang alhasan. Para makagawa ng singsing na may batong hiyas. O di kaya'y kwintas na hiyas, ayon sa inyong kagustuhan. Siguradong magiging isa itong napakagandang bagay. Bagay na bagay para sa isang marangal na taong tulad ninyo. Ha. Ang galing mo talagang mambola. Sige na, tatanggapin ko na. Ngayon ko lang narinig ang ganitong klase ng hiyas. Pero gayon pa man, salamat sa'yo. Hello sa inyo. Sino ka? Saan ka galing? Hay nako, bakit mo pa tinatanong? Sa itsura pa lang, halatang mukhang probinsyano. Siguro galing yan sa kung saang madilim na lugar. Hindi. Isa akong hiyas. Hiyas? Sa itsura mong yan na magaspang. At naglakas loob ka pang sabihing isa kang hiyas? Nakakatawa talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit siya inilagay ng ating amo sa isang lugar na napakahalaga. Tulad nito. At kasama pa natin siyang tumira. Tama. Hindi siya karapat-dapat dito. Tama. Ang pangit ko at wala akong kwenta. Bakit ba ako ganito kamalas? Ngayon, susubukan kong dalhin itong esmeralda sa alhasan. Tingnan natin kung ano nang mangyayari. Patingin niya muna. Sige, titingnan ko. Ang batong ito, mas maganda sigurong gawing pulseras. O kaya kwintas. Kung gusto mo, pwede ring gawing gintong singsing na may batong hiyas. Ito ba ang tinatawag na hiyas?
Magaspang at ang kulay ay madilim at kupas. Wala man lang bakas ng pagiging elegante. No. Nung isang araw, nakita ko pa itong makintab at kumikinang. Bakit ngayon ay madilim at kupas na? Wala talagang kwenta. Mukhang naloko ako ng pandak na yon, peking bagay pala ang ibinigay. Saan naman siya kukuha ng mamahaling hiyas para ibigay sa akin? Uy, ano to? Isang berdeng bato. Ay, ang sakit. Ang sakit-sakit. Kawawa naman, siguradong napakasakit niyan para sa kanya. Anak, masakit na naman ba? Hayaan mong masahihin ka ni nanay ha. Kawawa naman ang anak ko. Inay, huwag na po kayong umiyak. Hindi naman po masakit. Ay, hindi po. Hindi na po masakit. Talaga? Hindi na talaga masakit. Kapag masakit, sabihin mo agad kay nanay ha. Opo. Hindi, kailangan kong maging matatag. Hindi ko pwedeng hayaang masaktan ang damdamin ni nanay. Sumisikat na ulit ang araw, isang magandang bagong umaga. Ngayong araw, kailangan kong magpakatatag. Hindi ko nahahayaang mag-alala si nanay. Anak, nakatulog ka ba ng mahimbing? Kamusta na ang pakiramdam mo? Opo, napakahimbing po ng tulog ko. Huwag po kayong mag-alala, inay. Lagi naman po akong malakas. Matatag po ang anak ninyo. Sa tuwing tinitingnan kita, anak, nakikita ko kung gaano kaganda ang buhay na ito. Tunay ngang isa kang batang matatag. Ang kanyang katatagan at pagiging optimistiko ay nagparamdam sa akin kung gaano kahalaga ang buhay na ito. Kailangan ko ring maging matatag at magtiwala sa sarili. Uy, unti-unting kumikinang ang bato. Isa kaya itong mamahaling hiyas? Dadalhin ko ito sa alahera para ipasuri. Baka sakaling makakuha ako ng sapat na pera para maipagamot ka. Opo, ako ay isang mamahaling Esmeralda. Maswerte po kayo, ginang. Babayaran ko po kayo ng napakalaking halaga. Naku, hindi ko ito inaasahan. Ang isang mamahaling hiyas ay dapat mapunta sa taong nakakaalam ng halaga nito. Kung gayon, may sapat na akong pera para mapagamot ang anak ko. Pagkatapos noon, ang Esmeralda ay hinasa para gawing pulseras at batong palamuti. Para sa mga mamahaling singsing. Matapos malampasan ang pagdududa sa sarili. Ang Esmeralda ay naging isang mamahaling hiyas na laging nagniningning. Puno ng tiwala sa sarili. Na naging dahilan para hangaan ito ng lahat sa paligid. Ang batang lalaking mahirap at ang tatlong Diyos. Kailangan kong sibakin agad itong mga kahoy. Para madala ko sa palengke at maibenta bago mananghali. Ito ang pipiliin ko, ang pinakamalaki at pinakamatulis. Tapos na. Mahal, dito ka na lang muna sa bahay at bantayan mo ang anak natin, ha? Dadalhin ko lang itong mga panggatong sa palengke para ibenta. CJ. Bili na kayo ng panggatong. Bakit ang tumalyata ngayon? Uwi na nga ako. Tanghali na, siguradong wala nang bibili pa. Nagpakahirap pa naman akong sibakin ang mga to. Mga panggatong na walang gustong bumili. Naghihintay sa bahay ang mag-ina ko. Ano na lang ang ipapakain ko sa kanila? Bakit ba ganito kahirap at kasawimpalad ang buhay ko? Bakit ka umiyak, iho? Ginoo, dahil po ipinagkait sa akin ng langit ang magandang kapalaran, at ako'y labis na naghihirap. Puno po ng pait ang puso ko. Bukas ng gabi, may darating na isang taong nakasuot ng gintong baluti. Isang nakasuot ng pilak na baluti, at isa pang nakasuot ng bakal na baluti. Pupunta sila sa inyong bahay upang makituloy. Sila ang Diyos ng ginto, ang Diyos ng pilak, at ang Diyos ng bakal. Tutulungan kanilang makaahon sa kahirapan. Ganoon po ba? Maraming salamat po sa inyo. Mahal. Kanina, may isang matandang ubanin na ang buhok at balbas na may ibinilin sa akin. Ngayong gabi raw, darating ang Diyos ng ginto. Ang Diyos ng pilak at ang Diyos ng bakal sa bahay natin para makituloy. At pagkatapos, hindi na raw tayo maghihirap pa. Talaga, mahal? Kay ganda namang balita niyan. Ibig sabihin, malapit na tayong yumaman. Pero napakasikip ng bahay natin. Paanong magkakasya ang tatlong tao rito para matulog?
Maliit pa ang anak natin, kaya sa higaan na kayong mag-ina natutulog. Itong papagnakawayan na lang ang natitira para sa kanila. Sa tingin mo ba'y papayag silang matulog sa papag? Mga Diyos sila, di ba? Napakahirap na natin. Sayang naman kung papalagpasin pa natin ang pagkakataong ito na umasenso. Sa tingin ko, mas mabuting patuloyin natin ang Diyos ng bakal. Ano nang sabi mo? Bakit naman ang Diyos ng bakal ang patutuloyin natin? Para sa akin, dapat ang Diyos ng ginto ang patuloyin natin. Iyon ang pinakatamang gawin. O kung hindi man, kahit man lang ang Diyos ng pilak. Kapag may ginto at pilak tayo, siguradong yayaman tayo ng husto. Sige na, anak, matulog ka na. Mahal na mahal ka ni nanay. Nagugutom ang anak natin kaya hindi siya makatulog ng mahimbing, mahal. Dapat isipin mo ang kapakanan niya. Kung may ginto at pilak tayo, mas maaalagaan natin siya ng maayos. May punto ka nga riyan. Pero sa tingin ko, ang ginto at pilak, gaano man karami niyan ay mauubos din. Baka masanay tayong umasa na lang. Kung magiging magastos tayo, hindi magtatagal at babalik din tayo sa pagiging mahirap. Pero, mahal, kapag may bakal na tayo, gagawa tayo ng mga kutsilyo, asarol, at itak. Kailangan lang nating maging masipag sa pagtatrabaho. Hindi na tayo maghihirap pa. Kung sa bagay, ikaw ang bahala. Pero sa tingin ko, bihira lang magkaroon ng ganito kagandang pagkakataon. Mas mabuti sigurong patuloyin natin ang Diyos ng ginto o ang Diyos ng pilak. Mahal, ang anak natin ay lalaki rin. Kung masasanay siyang mamuhay sa karangyaan at hindi matututong magtrabaho, hindi marunong magtipid, paano siya magiging isang mabuting lalaki? Kung may bakal tayo, at tayong mag-asawa ay magsisipag, susundan din ng ating anak ang ating halimbawa. Yenan, tama ka nga. Pero ako, tama na yan, wala nang pero-pero. Yan na ang ating desisyon. Tao po, may tao po ba sa bahay? Nais po sana naming makituloy. Ito marahil ang Diyos ng ginto, Diyos ng pilak, at Diyos ng bakal. Pag-isipan mong mabuti bago ka magpasya. Sino sa aming tatlo ang pipiliin mo? Sobrang hirap lang po ng aming pamilya. Iisa na lang po ang aming papagnakawayan. Kaya isa lang po ang kayang patuluyin. Mahal, piliin mo ang Diyos ng ginto. Pinipili ko po kayo. Halikayo po sa aming tahanan. Magsisisi ka rin sa huli. Ano ito? Isang pirasong bakal. Tama, binigyan tayo ng Diyos ng bakal ng isang pirasong bakal. Gagawa ako ng mga kagamitang pansaka tulad ng kutsilyo, karip, asarol at piko. Ito ang yaman na may tunay na halaga, mahal. Ang yaman na nagmula sa sarili nating pagsisikap at pagod. Iyon ang siyang pamatagalan. Tama ka, mahal. Ang anak ng isla. Mahal, kumain ka na habang mainit pa. Nasaan na naman kaya si Hong, mahal? Siguro lumabas na naman yon para panoorin ang mga kababayan nating humihila ng lambat. Talagang hindi mapakali ang batang yon. Ang anak mo kasi ay mahilig matuto, di ba? Kaya naman ang grado niya sa pag-aaral. Palaging nangunguna sa klase. At saka pinili pa siya ng unibersidad. Para mag-aral sa ibang bansa. Naman, syempre. Sa tuwing may mga pagpupulong, taas noo talaga ako. Ipinagmamalaki ka sa mga kamag-anak. Opo. O sige, kumain ka na ha. Pag uwi ng anak natin mamaya, sabihan mong mag-agahan na siya, lalamig na ang pagkain. Sige, kailangan kong lumabas ng baryo, may asikasuhin lang. Paalam po. Napakasariwa talaga ng hangin dito sa ating islang Sinilangan. Ang kalikasan ay dakila at parang tula. Malapit na akong umalis, siguradong mamimiss ko ng sobra ang lugar na ito. Si Hong yan, ang anak ni Mang Toan. Ang pinakamatalinong binata sa buong nayon. Narinig ko, mag-abroad daw para magpakadalubhasa. Magandang araw po sa inyo, mga ale at mama. Ang ganda po ng huli natin ngayon, no? Mabuti na lang at kalmado ang dagat ngayong panahon. Kaya posible pa na maglambat ng kaunti pang panahon, iho. Pero kahit maganda pa ang huli, kulang pa rin, iho. Makakailang huli nga. Pero kumpara sa mga gastusin, kulang na kulang pa rin.
Minsan nga, hindi pa natutuyo ang pawis mo, ubos na agad ang pera. Hindi pa kasama riyan ang mga araw na may araw, ulan, at bagyo. Tama po yan, iho. Napakahirap po talaga. Mag-aral kang mabuti para hindi ka maghirap sa huli. Tara na, umuwi na tayo, baka mahuli pa tayo sa palengke. Kailan kaya matatapos ang paghihirap ng mga kababayan natin? Makaahon sa kahirapan. Kailan kaya ang mga likod na iyon na nagpapagal ay hindi nagaanong? Babad sa pawis? Ang ganda po ng tanawin dito, no kuya? Tama nga po. Kuya, taga rito po ba kayo? Opo, ang ganda po ng lugar ninyo. Napakalinis ng dalampasigan. Malinaw ang tubig, ginintuan ang buhangin, at may mga isla pa. Opo, sa isla ay mayroon ding mga unggoy at marami pang ibang uri ng hayop. Napakarami pa nga po. Ay, talaga po. Ang galing naman. Kuya, magtatanong lang po, may nagpaparenta po ba ng bangka dito sa malapit? Gusto po sana naming umarkila para kami na mismo ang magsagwan. Para malibot at matuklasan ang paligid. Gusto ninyong umarkila ng bangka? Pero mula pa noon, wala pa po akong nakitang nagbukas ng serbisyong paupahan dito. Sir, ma'am. Sayang naman po. Nga, no. Bakit hindi ko to naisip? Sa ganito kagandang tanawin. At sa ganito kadaming potensyal. Bakit naman hindi ko kayang magmungkahi ng isang bagong direksyon? Tungkol sa turismo para sa bayan. Anak, anong sabi mo? Hindi ka natutuloy sa ibang bansa. Buo na po ang desisyon ko, itay, inay. Dito na lang po ako sa ating bayan para itaguyod ang ecotourism, itay, inay. Diyos ko, anak. Pinag-isipan mo na ba yang mabuti, Dianye? Mayroon kang napakagandang oportunidad. Para umunlad ang iyong karera. Makinig ka kay itay, ituloy mo na ang pag-abroad. Siguradong makakahanap ka ng isang matatag na trabaho. Malaki ang sahod at magaan pa ang buhay, hindi ba, anak? Opo tay, hindi po kayo nagkakamali. Pero tay, nakikita ko po kasi ang potensyal ng turismo sa ating mga baybayin. Matagal na po itong nasasayang. Ang mga kababayan naman natin patuloy pa ring naghihirap. Para sa akin, ang pinakadakilang tagumpay ay ang mapaunlad at mapaganda ang ating bayan. Para maibsan ang hirap ng ating mga kababayan. Makalipas ang ilang panahon. Ano po sa tingin niyo? Ano po ang masasabi ninyo sa ating ecotourism tour na ito? Napakaganda, iho. Malaki ang tiwala namin sa bagong uri na ito ng turismo. Pinagsasama nito ang ecotourism at ang ating kasaysayan at kultura. At saka, makakalikasan at sariwa pa sa kapaligiran. Siguradong babalik kami para kumuha ng permit para mamuhunan sa lugar na ito. Salamat po, maraming salamat po sa inyo. At talagang humahanga rin kami. Sa mga kabataang tulad ni Benye, na may lakas ng loob na humanap ng bagong landas para sa kanilang sariling bayan. Ikaw, siguradong. Ikaw ang magiging pangunahin naming prioridad na katuwang. Sa aming pagbabalik, si Benye lang talaga ang pinakanahirapan sa lahat. Isinakripisyo niya ang sarili at nagpakapagod para sa ating bayan at mga kababaryo. Naku, wala po yon. Ang makagawa ng isang bagay para masuklian ang pagmamahal ng aking mga magulang. Na siyang nagpalaki sa akin. At para sa bayang tumulong sa aming paglaki, kahit gaano pa ito kahirap. Malugod po naming gagawin. Ang aking hiling. Naubusan na ako ng tubig. Kailangan ko sigurong dumaan muna sa nayon dito. Para makahingi ng kaunting tubig bago ako magpatuloy sa paglalakbay. Inay, ako po'y paanyayahan nyo. May tao po ba sa bahay? Ha? Isa siyang inkantado. Mawalang galang na po, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ano po ang kailangan nyo? Ah, magandang araw, iho. Napadaan lang ako sa inyong nayon. Sa kasamaang palad, naubusan ako ng tubig sa aking lalagyan. Kaya nilakasan ko na ang loob kong kumatok para humingi ng kaunting tubig na maiinom sa inyong pamilya. Ay, sige po. Pero magtatakip silim na rin. Kung hindi po kayo nagmamadali, Ginoong Pantas. Inaanyayahan ko po kayong pumasok at makisalo sa hapunan naming mag-ina. Salamat, iho, pero hindi ko na maaaring ipagpaliban ang aking lakad.
Kailangan ko nang umalis kaagad. Kahit kaunting tubig lang ay sapat na. Ganoon po ba? Pakiantay na lang po sandali. Ikuha ko po kayo ng tubig. Heto na po ang tubig. Nagbalot na rin po ako ng kanin para sa inyong paglalakbay. Para po may makain kayo at hindi kayo magutom. Pasensya na po at iyan lang ang nakayanan. Sana po ay huwag niyong maliitin. Maraming salamat, iho. Aalis na ako. Sige po. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay. Teka, iho. Maaari ba kitang makausap ng sarilinan sandali? Opo, ano po iyon? Ang totoo, hindi ko na sana sasabihin. Pero nakita kong isa kang mabuting tao. Kaya hindi ko rin matiis na umalis na lang basta. Ginoong Pantas, sabihin niyo na po. Huminahon ka. Ngunit tinitigan kong mabuti. At ayon sa masamang pangitain, sa eksaktong katanghalian bukas. Tatamaan ka ng kidlat at mamamatay. Ano po? Baka po nagkakamali lang kayo. Hindi ako maaaring magkamali. Sa totoo lang po. Ngayong sinabi ninyo sa akin ang aking kapalaran. Hindi po ako natatakot sa kamatayan, pero kaming dalawa na lang po ng aking ina ang umaasa sa isa't isa. Ngayong oras ko na, paano na po ang matanda kong ina na maiiwan? Wala nang mag-aalaga at maglilingkod sa kanya. Iyon po ang hindi nagpapanatag sa aking kalooban. Nakikiusap po ako, Ginoong Pantas, ituro niyo po sa akin ang paraan para maligtas. Paumanhin, pero wala talaga akong paraan para baguhin yan. Kay paghati naman ng araw na ito. Kung totoo ang sinabi ng Pantas, sino na kaya ang mag-aalaga sa aking ina? Diyos ko! Bakit hinahayaan ng langit na magdusa kaming mag-ina ng ganito? Tanggap ko na ang aking kapalaran, pero paano na ang aking ina, Diyos ko? Anong dapat kong gawin? Ang tanging paraan na lang ay ilayo si inay pagsapit ng katanghalian. Naisulat ko na ang lahat ng dapat sabihin. Ngayon, asa na lang ako sa tadhana. Malapit na ang tanghaling tapat. Nay, may kailangan lang po akong asikasuhin sa labas, medyo matatagalan po ako. Inihanda ko na po ang inyong gamot at ilan sa mga paborito niyong pagkain. Pakiusap po, tumuloy muna kayo sa ating kapitbahay. Mas mapapanatag po ang loob ko kung may nagbabantay sa inyo, Nay. Kaya ko namang mag-isa dito sa bahay. Huwag ka nang mag-alala. Ano man yan, sige na at bumalik ka agad, ha anak ko. Biglang nagtipon ang madidilim na ulap, tulad ng sinabi ng propeta. Mukhang uulan ng malakas, hindi ko na maihahatid si inay sa kapitbahay. Anak, may problema ba? Mukha kang balisa at malapit pang umulan. Ganoon ba kaimportante yan? Hintayin mo na lang tumila ang ulan bago ka umalis. Umuulan na nga at malapit na ring sumapit ang tanghaling tapat. Talagang aalis ka pa rin ba? Magsuot ka man lang ng kapote. Opo, alam ko po. Nay, dito lang po kayo sa bahay, huwag po kayong lalabas, ha? Mukhang malakas ang ulan. Aalis na po ako. Kailangan kong tumakbo ng malayo sa bahay. Hindi ko maaaring hayaang makita ni inay ang tanawin ng kanyang anak na tinatamaan ng kidlat. Sa kabilang dako ng burol ay may isang bakanteng lugar. Pinakamabuti kung walang sinumang makakakita. Kung may magkukwento sa kanya, tiyak na madudurog ang kanyang puso. Ikaw pala yan. Lagpas na ng tanghaling tapat. Lagpas na ng tanghaling tapat. Tama. Mula pa kahapon. Napakabigat na ng aking kalooban. Labis akong naaawa sa kapalaran niyo ng iyong ina. Pagsapit ng tanghaling tapat, nakita ko ang ulan at ang malalakas na kulog at kidlat. Ang tanging nagawa ko lang ay ipagdasal sa langit ang kalagayan ng inyong pamilya. Ngunit tulad ng sinabi ko, wala na akong ibang maitutulong. Kung gayon, paano? Hindi ko na rin po alam. Ang alam ko lang ay hindi matatakasan ang tadhana. Ngunit mayroon po akong isang hiling na bumabagabag sa akin. Hindi ko kayang hayaan ang matanda kong ina na makita ang sarili niyang anak na tinatamaan ng kidlat. Iyon ay habang buhay na mananatili sa kanyang alaala. Hindi magiging payapa ang mga natitira niyang araw. Kaya sinikap kong tumakbo ng napakalayo sa bahay. Kung tamaan man ako ng kidlat, ako lang ang mag-isang magdurusa.
Ganun pala, iyon pala ang nagligtas sa'yo. Ano po ang ibig niyong sabihin, guro? Dahil mismo sa pagiging makadiyos at mapagmahal mo sa magulang. Ang paggalang mo sa iyong matandang ina ang siyang nakaantig sa kalangitan. Kaya naman naiwasan mo ang matinding kapahamakan. Talaga po ba? Kung ganoon, maaalagaan ko pa pala ang aking ina. Hindi na siya mag-iisa sa kanyang pagtanda. Salamat sa Panginoon. Huli na ang biyahe ng bus. Sabi ko naman sa'yo umaga pa lang umalis na tayo para presko, hindi ka naman nakinig. Hayaan mo na, mahal. Minsan lang naman tayo makadalaw kay nanay. Para makapaglaro pa ng matagal ang bata at mapasaya si Lola. Oh, Noy, isuot mo na tong sombrero at face mask mo, ha? Maalikabok sa daan. Opo. Kung walang bus na darating hanggang mamayang gabi. Hindi ko na alam kung anong mangyayari. Kalma ka lang muna. Makakauwi rin tayo ngayong araw kahit paano. Mommy, nainitan po ako. Maghintay ka lang ng kaunti, anak. Malapit nang may dumaan na sasakyan. Nag-aabang po ba kayo ng masasakyan? Halikayo, isasabay ko na kayo. Ay, opo, opo. Buti na lang po. Nakita ko kasi itong bata na naghihintay kasama nyo. Ang init-init pa naman, talagang nakakapagod. At saka, hindi pa sigurado kung may bus na dadaan hanggang mamaya. Salamat po. Baka mag-isa lang siyang bumibiyahe, kaya sayang sa espasyo. Kaya isinabay na lang niya tayo para makabawi sa pamasahe. Ayos na rin yon. Kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon. Naghihintay pa rin tayo ng masasakyan. Umuwi ba kayo sa probinsya para magbakasyon ng ilang araw? Opo, sinamantala lang po namin ang ilang araw na pahinga. Para na rin pong madalaw ng apo niya ang lola niya. Mag-isa na lang po kasi si nanay sa bahay. Tama yan. Basta paminsan-minsan. Nakikita ng mga matatanda ang kanilang mga anak at apo, masaya na sila. Hindi na nila kailangan pa ng kung ano-ano. Opo, tama po kayo. Mas madali pa sana kung may sarili kaming sasakyan tulad ninyo. Para sa amin, sobrang nakakapagod umuwi sa probinsya. Sasakay ng bus, tapos tricycle, kung ano-ano pa. Kaya pagdating namin, mukha na kaming pagod at madungis na mag-anak. Ganun talaga, tiis-tiis lang. Hindi naman habang buhay nating makakasama ang ating mga ina. Para makasama ang mga anak at apo habang buhay. Nangangamba ako. Opo. Teka, saan nga pala ang bahay nyo? Doon po kami sa tabi ng lawa ng Honglen, Tay. Kung galing dyan, traffic din siguro papasok ng syudad kapag umaga, no? Opo, napakahirap po ng biyahe, Tay. Traffic na nga, maalikabok pa, mausok pa. Hala! Sa sobrang kwentuhan, nalampasan na pala natin yung kanto papunta sa bahay nyo. Ayos lang po, Tay. Bababa na lang po kami dito tapos sasakay na lang po kami ng motor pauwi. Opo, tama po. Huwag na, hintayin na lang nating matapos itong matrapik na daan. Pagdating sa susunod na kanto, ikot ako pabalik. Tutal, hindi naman ako nagmamadali ngayon. Mahal, magkano kaya ang ibibigay natin sa kanya mamaya? Hindi ko rin alam. Bigyan mo na lang siya ng ilang daan para pandagdag sa gasolina niya. Ano, ilang daan? Di parang pamasahe na rin natin sa bus yan. Hindi na yan pakikisakay ang tawag dyan, mahal. Nandito na tayo sa bahay nyo. Tay, heto po, kaunting pera para pandagdag sa gasolinan nyo. Sana po tanggapin nyo. Naku, huwag na, hindi ko tatanggapin yan. Tanggapin nyo na po, pakiusap. Malaki po ang pasasalamat namin sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi namin alam kung kailan kami makakarating dito. Sige na, sige na. Ibaba nyo na ang mga gamit ninyo, ako na ang magbababa sa bata. Sige, paalam sa'yo, ha? Opo, paalam din po, Lolo. Grabe ka. Ano ka ba, kung umasta ka parang naglilimos tayo sa kanya. Halos pamasahe na rin sa bus yung halagang yon. Mahal, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Kung hindi siya kusang huminto. Sa tingin mo ba makakarating ka dito ng ganito kaaga? Ang swerte nga natin at nakilala natin siya, Pero hindi naman niya tayo nilibre. Kailangan pa rin nating magbayad, di ba?
Ay, Mommy, kanina po noong binuhat niya ako pababa. May bilin po si Lolo Driver. Kapag nakaalis na raw po siya, saka ko lang daw po ibibigay ito sa inyo ni Daddy. Ha, ibig sabihin. Ayan ka na naman, mahal. Palagi ka na lang mapagkwenta at iniisip kung lamang ka o hindi. Hindi naman ganun ang mga tao tulad ng iniisip mo. Marami pa kayang mabubuting tao sa mundo. Tama nga. Ang alamat ng kamandag ng mga ahas. Noong nilikha ng kalikasan ang lahat ng nabubuhay sa daigdig, ang ahas ay isa lamang ordinaryong hayop. Hindi nakakatakot. Ngunit likas na tuso ang ahas. Kaya napagtanto nito na lahat ng hayop na isinilang ay may sandata para ipagtanggol ang sarili. Samantalang siya, wala siyang kahit ano. Isang araw, nagpatawag sila ng isang pulong para pag-usapan kung paano magkakaroon ng kapangyarihan ang lahi ng mga ahas. Mga mahal kong kaibigan, ang pulong natin ngayon ay para magkaroon ng kapangyarihan ang ating lahi, ang lahi ng mga ahas. Subukan niyong isipin. Sa ngayon, lahat ng hayop ay may sandatang pananggalang sa sarili. Ang elepante ay may pangil, ang tigre ay may kuko, ang kalabaw ay may sungay. Samantalang tayo, wala tayong kahit ano. Dapat tayong pumili ng isang kinatawan para humingi ng sandata sa hari ng kalangitan. Tama, tama. Pahirap ng pahirap ang buhay. Ang lahi nating mga ahas, dahil nga walang sandatang pananggalang. Kaya sa tuwing makakatagpo ng kalaban, ang alam lang nating gawin ay magtago at tumakas. Ilang beses ko nang pinagmasdan ang leon na dumaan. Ipinapakita ang matatalim nitong pangil na kinatatakutan ng lahat. Sa mga pagkakataong iyon, nahihiya ako para sa lahi nating mga ahas. Kailangan natin ng sandata para mabuhay, mga kapatid. Kailangan nating magpadala ng sugo sa langit para humingi ng sandata. Kaya iminumungkahi kong hirangin si kapatid na Sawa bilang kinatawan. Dahil si Sawa ay malaki at malakas, kaya niyang makarating sa langit. Iyon, sinong tumatawag kay Sawa dyan? Ang buong lahi natin ay nagbabalak na hilingin sa iyo, kapatid na Sawa, na pumunta sa langit. Ikaw lang ang malaki at malakas. May sapat na lakas para umakyat sa langit. At humingi sa hari ng kalangitan. Nabigyan tayo ng sandata para labanan ang mga kaaway. Tingnan mo naman kami, kapatid, maliliit na nga, mahihina pa. Paano naman kami makakarating sa langit sa paggapang lang, di ba? Sa ating lahat, mahirap humanap ng papalit sa iyo para gawin ang misyong ito. Tama, tama. Si kapatid na Sawa, malakit malakas na, mukha pang kagalang-galang. Tama lang na siya ang maging kinatawan natin para humarap sa hari ng kalangitan. CJ. Ipaubayan ninyo na sa akin yan. Tutal, ako naman ang pinakamalaki at pinakamalakas sa ating lahat dito. Kaya naman, ako na ang ako sa mahalagang responsibilidad na ito. Tiyak na hihilingin ko sa kalangitan ang pinakamalakas na sandata sa lahat. Para tayong mga ahas ay mayangat ang ating mga ulo. Nang may pagmamalaki sa harap ng lahat ng nilalang. Pero, paano kung makasalubong ako ng mababangis na hayop sa daan? Baka masira ang buong plano kong umakyat sa langit para humingi ng sandata. Dahil ako mismo ay wala namang anumang sandata para labanan sila. Kapatid na Sawa, huwag kang mag-alala. Ang lahi nating mga ahas ay nasa lahat ng lugar na iyong daraanan. Gagawa kami ng paraan para iligaw ang mababangis na hayop. Upang maging ligtas ang iyong paglalakbay. Sige, kung ganoon. Dahil sa sinabi ninyo, panatag na ako. Pag-igihan kong gumapang paakyat sa langit. At magdadala ako ng sandata para sa ating mga kapatid. Gutom na ako, at may isang masarap na pagkain na kusang lumapit pa sa akin. Isang sawang ganito kalaki. Sapat ng pagkain para sa akin sa loob ng ilang araw. Kakainin ko muna ang kalahati at dadalhin ko ang natira sa kuweba para unti-untiin. Hihihihi, tunay ngang isang mapalad na araw para sa akin. Hindi ko na kinailangang maglakbay pa, may masarap ng pagkain na nakahain sa aking harapan. Ginoong Tigre, pakawalan mo na po ako. Mukha lang po akong ganito, pero ang karne ko ay parehong makunat at mabaho. Kahit kainin nyo ay hindi naman masarap. Mas mabuti pang pakawalan nyo na lang po ako. At bumaba kayo ng bundok para manghuli ng mga usa. Hindi ba't mas masarap ang mga yon?
Anong pakawalan? Alam mo bang ilang araw na akong nagtitiis ng gutom? Tapos utusan mo akong bumaba ng bundok para lang himatayin sa daan, ha? Isang tanga na lang ang magpapakawala sa pagkain kusa nang lumapit sa akin. Tama na ang satsat. Halika rito at ibigay mo na ang buhay mo sa akin. May masarap na usa sa tabi ng batis. Tama. Kung hindi ka magmamadali, mauunahan ka pa ng leopardo. Mas masarap ang usa kaysa sa sawa. Kailangan ko ng puntahan agad. At nasa tabi lang ng batis, hindi ko na kailangang lumayo pa. Tunay ngang napakapalad na araw ngayon. Pambawi sa mga nakaraang araw. Ang tagal kong naghintay pero wala akong nahuling kahit anong hayop. Hay salamat, nakatakas din. Naloko talaga ang tigre. Isang ang hangal na tigre. Ilang salita pa lang, naniniwala ka na agad. Kaya pala nagpakalat kayo ng balita para iligaw ang tigre, ha? Muntikan na akong mapunta sa tiyan ng tigre. Mabuti na lang at mabilis kayong mag-isip kaya umalis na siya. Naman, tutulungan ka namin para makarating ka sa langit ng ligtas. Ikaw ang pag-asa ng buong angkan nating mga ahas. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para maprotektahan kang makarating sa langit ng ligtas. Bilisan mo na, baka bumalik pa yon. Aalis na ako. Tinitiyak kong hindi ko kayo bibigin, mga kapatid. Hihingi ako sa kalangitan ng isang makapangyarihang sandata para sa ating lahi ng mga ahas. Naku, paano ko matatawid ang lawang ito? Talaga namang sunod-sunod ang pagsubok. Napakalawak ng lawang ito. Paano kaya ako makakatawid sa kabilang pampang nito? Napakabigat at napakahirap naman ng daan paakyat sa langit. Hindi kaya dapat na lang akong sumuko rito at bumalik na walang dala? Bigla na lang, nagdikit-dikit ang mga dahon ng lotus na bumubuo ng 100 para matawid ang lawa. Lubhang nagulat ang sawa nang makita ang pambihirang tanawin sa kanyang harapan. Kuya Sawa, ginawan ka namin ng daan. Nabalitaan naming ikaw ang kinatawan ng lahi ng mga ahas para umakyat sa langit at humingi ng sandata. Kanina pa kami naghihintay rito mula pa madaling araw. Dahil alam naming kailangan mong dumaan dito para makarating sa langit. Ngayon, wala nang anumang paghihirap na makakapigil sa'yo. Gumapang ka na rito. Salamat sa daan na gawa sa dahon ng lotus na nilikha ng mga ahas tubig. Naging madali para sa sawa na tawirin ang lawa. Mag-ingat ka sa paglalakbay, Kuya Sawa. Hihintay namin ang magandang balitang dala mo pagbalik. Dahil sa masigasig na tulong ng mga ahas. Sa wakas, nalagpasan na ng sawa ang mahabang daan. At mapanganib na paglalakbay paakyat sa langit. Pagbati, Hari ng Kalangitan. Ako po sinusubaybayan ko na ang iyong paglalakbay, Sawa. Nakita ko ang iyong determinasyon. At naaawa rin ako sa lahin niyong mga ahas na mahihina. Kaya nais ko ring pagkalooban ang mga ahas ng isang napakalakas na sandata. Gaya ng mga sungay o mga pangil. Gaya ng matatalas na ngipin. Ngunit naubos na ang lahat ng iyon. Ang natitira na lang ay isang napakapanganib na sandata, ang kamandad. Ibibigay ko na lang ito sa iyo para maiuwi mo at maipamahagi sa lahi ninyo kung ganoon. Ha? Kamandag po. Napakagaling. Maraming salamat po, Haring Langit. Trang, ngayon ay taglay mo na ang kamandad. Nasa iyong katawan bilang sandata para ipagtanggol ang iyong sarili. Kapag tinuklaw mo ang sinuman, agad siyang mamamatay. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Huwag mo itong gagamitin para gumawa ng masama. Nalabag sa kabutihan. Naintindihan mo ba? Salamat po, Haring Langit. Tandaan ko po. Ang diwa ni Trang ay nagbalik na. Dala ang matagumpay na resulta na ikinatuwa ng lahi ng mga ahas. Nagdagsaan sila para sundan si Trang at humingi ng kanilang bahagi ng kamandad. Kuya Trang, pahingi naman kami ng kamandad. Mula nang umalis ka, palagi naming inaabangan ang iyong pagbabalik. Ngayong may kamandag na ako, wala na akong katatakutan kahit sino. Kuya Trang, bigyan mo ako ng marami ha. Ako ang tumulong na iligaw ang tigre. Noong hinarang kanya sa gubat. Naaalala mo ba? Ako muna ang bigyan mo, Kuya Trang. Ako at ang mga kasama ko ang gumawa ng tulay para makatawid ka sa lawa.
Para madali kang makapunta sa kalangitan. Hindi mo naman yon nakalimutan, di ba, Kuya Trang? Ako muna ang bigyan mo, Kuya Trang. Ngunit ang kanilang mga pakiusap at pagmamakaawa ay naging walang kabuluhan. Dahil ang sawa ngayon ay nagbago na ng puso't isipan. Sa halip na ibahagi ang kamandag sa kanyang mga kauri. Naisip ng sawa na angkinin ang lahat ng sandatang bigay ng kalangitan. Gusto kong suluhin ang sandatang ito. Para lahat ng ahas ay mapasunod sa akin. Kuya Trang, pahingi naman kami ng kamandag. Kuya Trang, bigyan mo kami ng maraming-marami. Hoy! Ako muna ang bigyan mo, Kuya Trang. Tigilan niyo yan. Ako ang dumaan sa napakaraming hirap at panganib. Para lang makuha ang kamandag na to. Habang kayo, nagpapakasarap lang dyan. Wala kayong ginawa, pero gusto niyong magkaroon ng sandata. Mabuti pa, lumayas na kayo. Kung hindi, isasambulat ko sa inyo ang kamandag na ito hanggang sa mamatay kayong lahat. Ha? Anong pinagsasabi mo, Kuya Trang? Malinaw na nagkasundo na tayo bago pa man. Na ikaw ang magiging kinatawan ng lahi ng mga ahas para humingi ng sandata sa kalangitan. Pero bakit ka nagsasalita ng ganyan ngayon? Ang kamandag na yan ay kaloob ng langit para sa buong lahi ng mga ahas. Hindi mo naman kayang makuha ang kamandag ng mag-isa ka lang. Nakalimutan mo na ba kung paano ka namin tinulungan? Kinailangang gumamit ng diskarte ng ulapong para lituhin ang tigre. At ang ahas tubig naman ay nag-ayos ng mga dahon ng lotus para gawing tulay sa lawa. Para makatawid ka. Pinaghirapan din namin yon. Paano mo masasabing nagpapakasarap lang kami sa buhay? Habang hinahayaan kang umakyat sa langit ng mag-isa. Wala akong matandaan ni Katiting. Matyaga pa ring sumunod ang kawan ng mga ahas kay Buwan. Iginigiit na makuha ang kamandag. Nang makita niyang sunod ng sunod ang mga ahas para hingin ang sandata. Nagalit si Buwan at bumuga ng kamandag. Sa takot, nagkanya-kanyang takbo ang mga ahas. Dahil kung sakaling tamaan sila ng kamandag. At ikamatay pa nila yon, malaking panganib. Nagbago na si Buwan, hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Noon pa man, akala ko'y mabait at matino si Buwan. Pagkatapos ng nangyaring ito, doon ko nakita ang tunay niyang kulay. Para lang sa kaunting kapakinabangan. Nagawa niyang talikuran ang buong angkan ng mga ahas. Hayaan niyo, iisip ako ng paraan. Hindi natin pwedeng hayaan si Buwan. Nasuluhin ang sandatang ibinigay sa atin ng Hari ng Kalangitan. Sa wakas, naitaboy ko rin sila. Kailangan kong matulog muna saglit. Ang laki ng labong na yon doon. Subukan ko ngang tuklawin ang taong yon. Para makita kung talagang mabisa ang kamandag na bigay ng Hari ng Kalangitan. Aba, mabisa nga ang kamandag, namatay siya agad. Teka, hindi ba taga-nayon natin yan? Anong ginagawa niya riyan sa kawayanan? Sinisenyasan niya tayong mauna na raw. Baka naglalagay siya ng bitag para sa mga hayop kaya kailangan niyang sumenyas. Kung hindi ay mabubulabog ang mga hayop. Hindi namatay ang taong iyon. Lumalabas na walang silbi pala ang kamandag na galing sa langit. Pabigat lang ito sa katawan ko at kinukulit pa ako ng mga ahas. Nakakainis lang. Iluluwa ko na lang lahat para matapos na ang problema. At mula noon, ang lahi ng mga ahas ay nagkaroon na ng kamandag bilang kanilang sariling sandata. Sa lahat ng uri ng ahas. Ang ahas tubig ang nakalunok ng pinakamaraming kamandag. Pero kapag nasa tubig na, nagmumumog ito at iniluluwa ang bahagi ng kamandag palabas. Ang kamandag ay humahalo sa tubig at dumidikit sa mga tinik ng hito at kanduli. Kaya naman ang mga tinik ng mga isdang ito ay may kamandag. Samantala, inilabas naman ng sawa ang lahat ng kamandag nito. Kaya sa ngayon, isa na itong hayop na hindi mapanganib. Kahit na napakalaki ng katawan nito. Ang alamat ng gitara. Noong unang panahon, may isang ama at isang anak na babae na naninirahan sa Timog Espanya. Sa isang magandang bahay na gawa sa kahoy. Ang ama ay dating sikat. Bilang pinakamahusay na karpintero sa buong bansa. Ang pangalan ng kanyang anak ay Sitra. Mayroon siyang napakagandang boses na walang katulad sa buong mundo. Ang boses ni Sitra ay hindi lamang malambing.
na bumibihag sa puso ng mga tao. Mayroon din itong mahiwagang kapangyarihan na kayang magpagaling ng anumang sakit sa mundo. Ang mga tao sa buong Timog Espanya ay madalas na lumalapit sa kanya upang magpagaling gamit ang kanyang boses. Tuwing may sumisiklab na epidemya, sa sandaling magsimulang umawit si Citra gamit ang kanyang malinaw na boses. Ang sakit na nararamdaman ng mga may sakit ay agad na nawawala. Hindi kailanman naniningil ng bayad si Citra sa kanyang mga pasyente. Dahil naniniwala siyang ipinagkaloob sa kanya ng langit ang kanyang boses upang pagalingin ang lahat ng tao. Dahil dito, mahal na mahal siya ng mga mamamayan. Madalas nila siyang binibigyan ng mga basket na punong-puno ng prutas bilang pasasalamat sa kanyang pagpapagaling at pagtulong sa kanila na makalaya mula sa sakit at pagdurusa. Regalo na naman mula sa mga taong pinagaling mo. Hindi ba, Citra? Opo. Patuloy po kasi silang nagbibigay ng ganito karaming pagkain. Kailan kaya natin ito mauubos? Kaya magpahinga na lang po kayo, Itay. Matanda na po kayo. Mahirap po ang pagiging karpintero. Hindi pa ako nakakagawa ng isang obra maestrang gawa sa kahoy. Kapag nakagawa na ako ng isang bagay na talagang espesyal, siguradong magreretiro na ako. At magpapahinga na lang para pakinggan kang kumanta araw-araw. Hindi ba't ang bahay na gawa sa kahoy na ito ni Itay ay isa ng obra maestra? Hindi ganoon ang tingin ko, anak. Ang isang obra maestrang panghabang buhay ay dapat maghatid ng tunay na halaga sa lahat ng tao sa lipunan. Lagi akong naniniwala na balang araw ay magagawa ko rin yan. Itay, naririnig niyo po ba ang katok sa pinto na paulit-ulit at pabilis ng pabilis? O hindi po kaya, Itay, hindi, anak? Sa ganito kalakas na ulan at hangin, sino naman ang pupunta rito? Baka tunog lang iyon ng sanga ng kahoy na humahampas sa pinto. Lalabas po ako para tingnan. Naririnig ko po kasi kasabay ng hangin at ulan. May taong apurahang kumakatok. Sigurado po akong hindi ako nagkakamali, Itay. Baka isang pasyente na hinahanap ako. Binuksan ni Sita ang pinto. Tama nga, ang hinala niya, may isang matandang babae sa labas. Dahil sa kanyang katandaan at sa lakas ng ulan at hangin, hindi na makatayo ng maayos ang matanda. Tuluyan siyang bumagsak sa harap ng pintuan. Nagmamadaling inalalayan ng mag-ama ang matandang babae papasok ng bahay. Inilagay nila ang matanda sa upuan sa tabi ng pugon. Ang init na nagmumula roon ay mabilis na nakatulong sa matanda na mahimasmasan. Mayroon sana akong hihilinging tulong sa inyo, binibining Shira. Nagtataka nga rin po ako kung ano po ang dahilan at sinuong ninyo ang panganib para makapunta rito sa ganito kalamig at kasamang gabi. Parang awa nyo na po, binibini, iligtas ninyo ang aking apo. Sa ngayon kayo na lang po ang tanging pag-asa ko. Ilang buwan na po siyang may sakit. Kahit gaano karaming gamot na ang nainom niya, hindi pa rin bumubuti ang kanyang kalagayan. Nilapitan ko na po ang lahat ng doktor sa ating lugar. Pero lahat sila ay umiling na lang dahil wala na raw magagawa. Sa tuwing nakikita ko ang aking apo, na nasa kasibulan ng kanyang kabataan na nakaratay lang sa kama, hindi ko po mapigilan ang aking mga luha. Siya na lang po ang kaisa-isa kong apo. Kaawa-awa ang bata, na ulila na po siya sa mga magulang mula pagkabata. Napakasipag pa naman niya. Kaya kung may masamang mangyari sa kanya, mawawalan na rin po ako ng ganang mabuhay. Nagmamakaawa po ako sa inyo, iligtas ninyo ang bata. Opo, naiintindihan ko po. Lola, dalhin niyo na po ako kay Sara ngayon din. Kailangang magamot agad ang kawawang bata. Opo, maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang huling pag-asa na makapagpapagaling sa sakit ng bata. Kung malalampasan po niya ito, tatanawin ko pong utang na loob habang buhay. Opo, pero gabi na po at umuulan pa. Sasamahan kita, Sita. Hindi ako mapapanatag na hayaan kang umalis ng ganyan. Mas panatag ang loob kung may kasamang lalaki. Papasok muna ako sa loob para ayusin ang mga gawain. Pagkatapos ay alis na rin tayo kaagad. Naku, huwag na po, Tay. Marami pa pong kailangang gawin dito sa bahay at babalik din po ako kaagad.
Nakalimutan niyo na po ba ang usapan niyo ng alkalde bukas? At saka, may mga set pa ng lamis at upuan na naghihintay na tapusin niyo sa paggawaan, di ba? Tay, manatili na lang po kayo rito at asikasuhin ang mga gawain. Ilang araw lang po akong mawawala at babalik din agad. Huwag na po kayong masyadong mag-alala. Pagkatapos niyang magbilin sa kanyang ama, nagmamadaling sumama si Shira sa matandang babae sa gitna ng gabi. Kinaumagahan, nakarating na ang karwaheng sinasakyan ni Shira at ng matanda. Sa nayon ng matandang babae, isa yung payapa at magandang nayon na parang iginuhit sa isang larawan. Nagmamadaling sumunod si Sita sa matanda papasok sa isang maliit na bahay, kung saan nakahiga at hindi gumagalaw sa kama ang kanyang apong babae. Maputla ang mukha ng bata at mariing nakapikit ang mga mata. Namumutla at payat ang kanyang katawan dahil sa pagpapahirap ng sakit. Sa pag-iisip na ang isang mabait at masipag na bata ay bigla na lang bumagsak dahil sa isang malubhang karamdaman. At araw-araw na nakahiga na lang sa kama, nakaramdam si Shira ng matinding awa at sakit sa puso. Kawawa ka namang magandang bata, napakalubha ng sakit mo. Tiyak na pagagalingin ka ni ate, para makabalik ka na sa mga araw na puno ng sigla at saya tulad ng dati. Hinawakan ni Sita ang kamay ng bata at umawit ng mga salitang matamis at taos puso. Ngunit hindi pa rin gumagalaw ang batang si Sarah. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mariing nakapikit. Maputla pa rin ang kanyang mukha, kaya naman hindi maiwasan ni Sita na mag-alala. Walang tigil sa pagkanta si Sita sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Ngunit hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Sarah. Hindi pa rin nagigising ang dalagita. At sa ikatlong araw, isang himala ang nangyari. Nagising na si Sarah. Pagkatapos ng walang kapagurang pagsisikap ni Shira, dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri at bahagyang iminulat ang mga mata. Matapos ang mahabang mga araw at buwan ng pananatiling walang kilos. O Diyos ko, salamat po. Sa wakas ay nagising ka na rin, Sarah. Ilang buwan kang nanatiling walang kilos. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Ngayon, nakahina na ako ng maluwag. Malaki ang pasasalamat sa iyo nitong matandang si Sita. Ikaw ang anghel na tagapagligtas naming maglola. Ano ang maaari kong gawin para masuklian ang kabutihan mo? Sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat basta't nasa abot ng aking makakaya. Sapat na po na nagising at gumaling na si Sarah, Lola. Ang mailigtas ang isang pasyente mula sa bingit ng kamatayan. Iyon na po ang pinakamalaking regalong natanggap ko. Kaya hindi nyo na po kailangang suklian ang tulong ko. Hinding-hindi namin malilimutan ang utang na buhay namin sa iyo. Shira, iha, manatili ka muna rito sa amin ng ilang araw. Bagamat hindi kami mayaman. Ngunit tinitiyak ko sa iyo na mahihirapan kang makahanap saan man ng isang nayong kasing ganda at kaakit-akit tulad ng lugar na ito. Dadalhin ka namin ni Sarah sa kaibig-ibig na lambak ng mga bulaklak. At sa malalawak na luntiang parang mabilis kang mapapamahal sa magandang lambak na ito. At sa matatapat at magigiliw na mga taga-nayon dito. Naku, sa susunod na pagkakataon na lang po siguro. Babalik po ako rito para tuklasin ang napakagandang nayon nyo. Sa ngayon po, magpapaalam na ako para hindi na mag-alala ang aking ama. Para sa akin. Ilang araw na rin po kasi akong wala. Siguradong hindi na rin siya mapakali sa bahay. Paalam na po sa inyong maglola. Sumakay si Shira sa karwahe para umuwi. Sa kasamaang palad, pagdating ng kanyang karwahe sa paanan ng bundok, biglang bumuhos ang isang malakas na snowstorm na nagbaon sa karwahe sa ilalim ng makapal na nyebe. Sa kabutihang palad, nasaksihan ni Tiore ang aksidente at iniligtas si Shira. Mula roon, pagkatapos niyang makauwi, si Shira ay nawala ng malay at hindi na magising. Dahil dito, labis na nag-alala ang kanyang ama. Sinisi niya ang kanyang sarili. Kung sumama lang daw siya sa kanyang anak noong araw na yon, baka hindi nangyari ang ganitong kasawian. Binantayan niya si Shira sa tabi ng kama nito para alagaan. Araw-gabi. Naku, Diyos ko! Sa wakas, gising ka na, anak. Kanina ka pa kasi walang malay dyan sa kama.
Alam mo bang labis na nag-alala si Papa? Ngayon, magpahinga ka muna. Para manumbalik ang lakas ng katawan mo. Bakit? Bakit ang sakit-sakit ng lalamunan ko? Pakiramdam ko po ay namamaga ang lalamunan ko, Tay. Ano po ba ang nangyari sa akin, Itay? Wala po talaga akong maalala. Muntik ka nang mamatay sa ginaw doon sa niebe. Mabuti na lang at nadala ka kaagad ni Tito Ray dito. Miss, malubha po ang sakit ng kapatid ko. Nakikiusap po ako, kumanta kayo para po gumaling siya. Tay. Hindi ko na po makontrol ang boses ko, Tay. Huwag kang mag-alala, anak, gagaling ka rin. Manunumbalik din ang matamis mong boses, tulad ng dati. Ngunit lumipas ang panahon. Tuluyan nang gumaling ang katawan ni Shira. Subalit may isang bagay na labis na ikinabahala ni Shira. Iyon ay ang hindi na niya maibalik ang dati niyang boses sa pag-awit. Doktor, ang boses po ng anak kong si Shira. Makakaawit pa po ba siya ulit tulad ng dati? Ang kaisa-isa niya pong pangarap ay gamitin ang kanyang boses para pagalingin ang mga tao. Para maibsan ang sakit na dinaranas ng mga pasyente. Masasabi kong, ang pag-awit ang pinakamalaking kaligayahan para kay Shira. Nasira po ang kanyang vocal cords. Hindi na po siya makakaawit pa. Ikinalulungkot kong sabihin ito sa inyo. Ginawa ko na rin po ang lahat ng aking makakaya. Pero wala na po akong nagawa. Sa harap ng kanyang kondisyon. Maraming buwan ang lumipas. Mula noong matabunan siya sa niebe. Naparalisa ang mga vocal cord ni Shira. Hindi na niya kayang abutin ang matataas na nota tulad ng dati. Si Citra ay malungkot araw-gabi. Dahil sa kanyang kalungkutan, labis na nag-aalala ang kanyang ama. Napansin niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Para mapasigla muli ang kanyang anak na babae. Ang ama ni Citra ay masigasig na naghalungkat sa mga nagkalat na kahoy sa bodega. At sa wakas ay nakahanap siya ng perpektong piraso ng kahoy. Kaya naman, nanatili siya sa bodega mula umaga hanggang hating gabi. Walang tigil sa paggawa ng isang bagay na gawa sa kahoy. Na pinaniniwalaan niyang magpapasayang muli kay Citra. At sa wakas, pagkatapos ng maraming araw ng masusing pagkayod at pagpapakinis. Isang napakagandang gitara ang nalikha. Dinala ng ama ni Citra ang gitara sa tabi ng bintana. Kinakalabit niya ang isang kwerdas. Ang malambing at malalim na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. May regalo ako para sa iyo, anak. Ito rin ang pinakamagandang bagay na gawa sa kahoy. Na nagawa ko sa tanang buhay ko. Ang matamis na tunog ng gitara ay lumaganap sa malayo. Kaya't ang mga tao mula sa buong katimugang Espanya ay dumayo para makita ang kakaibang gitarang iyon. Sa tuwing tumutugtog si Citra, lahat ay humihinto para makinig. Kahit ang mga ibon sa sanga ay tumitigil sa pag-awit para matuwa dito. Ang musika ni Citra ay mayroon ding milagrosong kapangyarihang magpagaling. Tulad ng kanyang boses sa pagkanta. Noon, madalas siyang hanapin ng mga tao para hilingin. Tumugtog siya tuwing may kumakalat na sakit. Unti-unting kumalat ang pangalang Citra sa buong mundo. At ang gitara ay ipinangalan sa kanya. Doon din ito nagsimula. Paki-like at comment. Mag-subscribe sa channel para mapanood ang mga pinakabagong video, ha?